The Philippine National Police is looking into the possible filing of charges against gun owners in the fatal Tacloban school shooting. And for the latest, we have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, what are the latest details on this investigation? Denise, ayon sa kapanayam natin sa Police Regional Office kanina, ay planado at mahigit isang buwan na raw pinagpaplanuhan ng mga sospek ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Ayon sa kanilang investigasyon, noong Mayo 1 pa pinagplanuhan ng dalawang sospek ang nangyari nga pamamaril. Yan ay sina alias Nash, 14 anyos at alias Rod, 15 anyos. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Brigadier General Jason Capor, Regional Director ng PRO8, ang kumakalat na screenshot ng palitan ng mensahe ng dalawang sospek online. Ayon sa kanya, napakabilis raw ng pagkalat ng mga screenshots na ito. Ngunit nakakabahala at nakakaalarma din daw dahil tila nagbabasa raw ng batas itong mga sospek dahil ayon sa message umano ay makakalaya rin daw ang dalawang bata kapag tumungtong sila ng 21 anyos. At ngunit sinisiguro naman daw na ang lokal na gobyerno na mananagot ang mga ito ng mababase sa batas. Lumabas din sa kanilang investigasyon na ang 40 basyon ng bala na na-recover mula sa pinangyarihan ng pamamaril ay karamihan mula dito sa 14 anyos na si Nash na may hawak nitong 9mm na Glock na pistol. At ayon sa kanilang investigasyon ay ito nga ay mula sa kanyang tiyahin na isang police woman ng Police Region 8 at may ranggong PSSG o Police Staff Sergeant. Ngayon ito ay nirelieve na sa kanyang duty, siya ay nakailalim na sa restrictive custody at mahaharap sa mga administrative cases. At sa ngayon ay natukoy na rin ang pinagmulan nitong 38 caliber na revolver na ginamit naman ng 15 anyos na si alias Rod na nagmula daw sa isang security guard ng isang security agency sa Cebu. At bukod sa anggulong bullying, Denise, isa na rin sa tinitignang posibleng nag-udyok para sa isang suspect na gawin itong malagim na pamamaril ay ang kanyang pagkalulong sa isang online game na tinatawag na Gorebox, na kung saan isa itong marahas at violent at graphic na online game na kung saan gumagamit ng iba't ibang armas upang makasira o makabuo ng iba't ibang bagay at may tina-target din ito ng mga tao at iba-iba. Dito malaya silang makabaril, makagawa gamit ang kanilang imahinasyon. At dahil nga dito, Denise, pansamantalang pinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang larong ito. At dahil ito sa napag-alamang ang 14 anyos na suspect at kanila rin daw paikinin. Yes, Denise? Okay, sige, dahan-dahan lang tayo. Breakdown muna natin. Itong information na sinasabi na 1 month na pinaplano, confirmed na ba yan? And where are they getting that info? Were those taken from the social media posts, from the online chats? Denise, o mula ba yan sa testimonya ng dalawa? Denise, hindi pa dinetalye ng Eastern Visayas Police itong paano nila na-conclude o saan nila nakuha itong impormasyon na Mayo 1 pa nagsimula itong pagpaplano. Ngunit ayon na rin sa kanilang salaysay, nag-backtrack daw sila ng mga social media post, kagaya na lamang nung nakita nila na meron nga daw red flags na patuloy daw o nag-share umano ang mga suspect ng mga video ng kanilang nag-shooting sila ng baril at iba't iba pang violent na videos. Ngunit wala pa tayong kumpirmasyon kung saan nila nakuha itong Mayo 1 pang plano ng mga suspect na isagawa nga itong pamamaril. Denise. Pero Jazz, klaro na ba kung paano napasa kamay dun sa dalawang suspects yung mga baril na ginamit nila dun sa insidente? Kasi klaro na kung sino yung nagmamay-ari, but how did they get hold of those firearms? Denise, sa ngayon wala pang kumpirmasyon kung paano napasa kamay nitong dalawang suspect itong ang mga baril. Ang alam nga lang natin sa ngayon ay yung connection nila doon sa nagmamay-ari ng mga baril. Ngunit yung mismong paano ba ito nakuha ay sa ngayon ay wala pa tayong kumpirmasyon at ngunit patuloy daw itong iniimbestigahan din ng kapulisan. Denise. Just very quickly, may updated numbers ba tayo sa number of casualties?
Yes, Denise, sa ngayon, meron tayong 23 victims. Tatlo dito ay ito ngang nasawi. Dalawa sa kanila ay babae at abang isa naman ay lalaki. 15 dito ay yung shooting related injuries o sila yung mga direktang natamaan o nasangkot doon sa insidente. Habang ang 5 namang natitira ay hindi direktang naapektuhan ng insidente. So sila, Denise, yung mga tumalon sa bakod, napilayan at yung mga tumakbo due to the panic, doon nila nakuha yung kanilang injuries. Denise. All right, thank you for that update. Again, that was mobile journalist Jazz Paredes.